What's up mga kumari kong tigang o kumusta po kayo? Ngayong araw pong ito ha mga kumari kong tigang, isang pong napaka-powerful po na pampaswerte ritual ang ating ibibida at i-share sa inyo. Kasi ngayon po gagawa tayo ng isang napaka-powerful po na pampaswerte na aakit na naman ng mga minimit-himit-hi nating mga kaswertihan. Kung kayo po ha, mga kumari kong tigang, ay may mga businesses, may mga negosyo, at kung kayo po nag-iisip pa ng mga iba't ibang mga pampaswerte na magagamit po ninyo o mga ritualan na pwede po nating incorporate dyan sa inyo pong mga businesses na yan para kayo po talagang managana at talagang kayo pugigiin at talagang kayo dagasain ng mas marami pang benta, mas maraming kliyente ha, mga kumari kong tigang, para bibili sa inyo talagang paldo-paldo at talagang kayo nako mamiminana ng napakaraming kita. Ito ha mga kumari kong tigang, isa pong napaka-powerful po na talagang pong subok ko na pong pampaswerte ritual po ang i-share ko sa inyo. Ito naman po ha mga kumari kong tigang, na-share na po natin before sa mga previous vlogs po natin, pero medyo luma na po, siguro mga kailan ko pa ito na siguro 19 ba? Hindi, 2019. Di pa ba tayo 19? Wala pa tayo ng 19. 2019 po, 2020. Baka ito po na-share ko na po sa inyo. Hindi ko na matandaan. Pero ngayon po, i-refresh po natin yan ha, mga kumari kong tigang. Kasi ngayon po talagang gagamit tayo ng isa sa mga sinasabing napakainam pong pampaswerte sa larangan nga po ng pagninegosyo at pagbebenta. So ano ba yan? Kaya yun na nga po ha, mga kumari kong tigang, wala nang masyadong chika-talakis, wala nang intro-intro. Let's proceed na. So ano ba itong gagawin natin na pampaswerteng ito ha, mga kumari kong tigang? Nako, napakasimple lamang naman po. At tayo po dito may gagamitin na kasangkapan. Tayo po gagamit dito ng talagang pong pinaniniwala ng ating matatandang mga nuno na isang sangkap na napakainam pong makahikayat nga po ng mas maraming benta. Kung kayo nga po medyo nakakaras na magpagtumal at paghina na inyo ng mga binebenta po ninyo, mga tinda-tinda po ninyo, ito. Ano ba yan? Ang ating napaka-powerful po na Lakos, Mario Joseph, o kumapit kayo. Ito na ang ating pong munggo. Munggo. Nako, munggo lang pala. Aba, huwag niyo pong memenosin ng munggo ha, mga kumari kong tigang, kasi bukod sa ang munggo po ay napakasarap pong gawing ulam, ginisa, kasi bukas ho ha, mga kumari kong tigang, ay biyernes na naman, kayo ba'y magluluto ng munggo? Kaya ito kasi ang topic natin kasi bukas may biyernes. Yung pala yung connect ng mga kumari kong tigang. Hindi po kasi parang medyo matagal na rin po tayo hindi nakakapag-share po ng pampaswerte, ritualan na ginagamitan po ng munggo. So ito po, i-refresh pa po natin yung ginawa na natin before ha, makamarin ko talaga lang po ito, subok ko na talaga kasi ito po yung ginagawa ko lagi. Na pampaswerte talaga sa aking mga tindahan. At talagang ito po yung, nako, ang manifestation talaga ito yung talagang subok ko na talagang napakarami talagang dumadagas ang kaswerte yan sa akin kapag ginagawa ko ito. So, ganito po, kayo po ay maghahanda lamang po ng munggo. Gaano karami? Nako, kayo naman lang naman po ha, makamalit, hindi man ganito karami. Kaya lang po, ako po nag-stack na talaga dito ng munggo sa bahay kasi nga, ako nga po ay mahilig nga po maglalamon ng munggo. Pero ako naman po wala pa naman, arthritis. Oh. Kasi ako naman po nag-exercise. Kaya hindi po ako nagka-arthritis. Saka hindi totoo yun ha. Sabi ang munggo daw ay nakakarayuma. Naka, kaya daw sabi, bakit ang mugi niluluto lang daw tuwing biyernes? Kasi sabi daw ng mga matatanda, para daw halimbawa kayo inatake daw ng rayuma ninyo, ang susunod na araw ay Sabado tsaka Linggo, makakapagpahinga pa kayo. May araw pa kayo makapagpahinga para maka-recover kayo ng sakit ng mga tuhod nyo. Leche. Pero, hindi po totoo yan ha, makamalig nga, sinabi po yan ng mga doktor, sinabi po yan ng mga nutritionist. Hindi ganun kalakas ang yung tinatawag na, anong tawag sa munggo, yung purine ba yun? May purine bang ang munggo? Kasi sabi nga ng matatanda, ito nga daw nakakakos nga daw ng rayuma. Pero sabi lang po ng mga nutritionist, mga doktor, yung mga talagang yung mga espesyalista pa, yung mga may kaalaman, hindi daw naman po, hindi sobra-sobra. Saka lahat naman syempre ng bagay, in moderation dapat. Di ba sabi nga ni Catriona Gray, how about cigarettes and tobacco? Sabi, in moderation. So ito na, makabalik ko digang. Gawin na natin to. Dito po sa ating particular na ritual na gagawin ito, ay mangangailangan nga po tayo ng munggo. At ang ating pong mga bariya. Bariya po, magkahanda rin po kayo ng mga coins sa mga kumari kong tigang.
At kayo po'y maghahanda rin po dito ng ating bowl. Crystal bowl po ha, mga kumari kutigang. Kailangan po'y babasagin. Huwag po kayong gagamit ng plastic ha, mga kumari kutigang. Kailangan po'y babasagin. Yan. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, kapag tayo gumagawa ng iba't ibang mga ritual ng pampaswerte, kailangan po huwag kayong gagamit ng plastic. Kasi ang plastic po, nakakahikayat po yan ng kamalasan at negativities. Katulad ng mga kaibigan yung mga plastic, mga kaibigan yung paling harap. Yung mga pinaplastic lang kayo kasi may napupurat sila sa inyo. Ganon. So ito ha, mga kutigang. So paano ba ang pagganap nito? Ito pong particular na ritual na ito ha, mga kutigang, pwede nyo pong gawin tuwing araw po ng Biyernes. Katulad po bukas, Biyernes na po ha, mga kutigang. Kaya ito po i-share ko po ngayon para bukas po, pwede nyo po itong gawin. Pwede nyo po itong gawin ha, mga kutigang. Umaga pa lang, hanggang papasikat po ang sikat ng araw, gawin nyo na po ito. Sa morning po ha, mga kutigang. So ganito, sa isang pribadong silid na katulad po ito ha, mga kutigang. Pwede po sa, katulad po sa kwarto po ninyo o sa mga office po ninyo. Basta kailangan po wala pong nakakita para walang makakausog baga nung ginagawa natin ng mga ritualan na yan. So maghanda po kayo ng isang bowl na katulad ito, babasagin. Tapos mas mainam po, magtirip po muna kayo ng isang kandilang puti, tapos sindihan nyo po yan. Tapos mag-alay po muna kayo ng konting panalangin. Manalangin kayo ng isang ama namin, isang abagin ng Maria, at sumasampalataya. Kumbaga, affirmation po nung ginagawa natin ng mga ritualan na pampaswerte. Para kung talaga ito pa mag-manifest po sa inyo. Gano'n. Para kumbaga yung affirmation nga na ito'y magmamanifest sa atin, ha, mga kumari. Para talaga talab na talabaga. So ganito, kayo po harap po sa bandang silangan na ganyan. Pero kahit naman po wala kayong bintana, okay lang naman po. Basta kailangan po sa may, ano po, south section po kayo haharap. Kaya lang po ngayon 2026 ang Tai Shui ba yun? Yung Tai Shui daw po, si Wenxie ay nakaupo daw sa south. Kaya huwag kayong magbubusit dyan sa south. Okay, masyado. So, ganito po ha, mga kutigang. Kapag ka naihandaan nyo na po yung inyong mga kasangkapan, kayo po humarap lamang po sa bandang silangan. Kumuha po kayo ng isang bowl na babasagin, katulad po ito. Tasa lang po ha, mga kutigang. Pagkatapos, kumuha po kayo ng ating munggo. Yan. Ito, isasalinan lamang po natin ng ating munggo ha, mga kutigang. Anong klaseng munggo? Kahit anong pong klaseng munggo, kahit po yung mga munggo kulay dilaw o yung mga kulay pulang munggo. Pwede po yan. O katulad po itong berde. May pula bang munggo? Meron po yung red munggo, yung ginagamit sa hopya. So eto, budburan nyo lamang po o salinan nyo lamang po ng kainaman lamang po dami po ng munggo ang ating pong bowl. Ganyan po o. Huwag naman po punong-punot, baka naman manabog pa. So ganyan lang po, kainaman lang po. At gumamit nga po tayo dito ng ating munggong kulay berde ha, mga kutigang. Kasi di ba ang berde ay sumisimbolo po yan ng kulay ng pera. Kayamanan yan at kasaganaan. Kasi ang munggo po itself ha, mga kutigang, yan po, ang sinisimbolo po nan ay kasaganaan. Kapag ka, di ba, nung araw ka po ha, mga kutigang, ang mga matatanda, kapag ka sila nagtatanim, sila po muna ay nagpapapaltok po muna munang munggo. Para malaman po nila na kung magiging masagana ang magiging ani nila. Malalaman la sa pamagitan po ng munggo. Sila po muna ay nagpapapaltok po ng munggo, 3 araw po yung bago sila magpatanim. Makikita nila yan. Kapag lahat ng mga munggo ay nagsibulan, nagkaroon ng dahon, lahat parang ginagawang toge baga. Yun, maganda po ang ani. Pero kapag ang mga munggo ay parang kalpot, yung hindi bumuka lahat, hindi siya naging parang toge lahat. Yung parang may mga daburel, sibe pangit. Parang sinasabi, pagpaliban muna natin ng pagtatanim, tapos ulitin lang yung ritualan, magpapapaltok ulit sila ng munggo. Ganun pala. Opo, meron silang ritual na ginagawang ganun. Yun po yung paggamit po ng munggo, ha, mga. Pero ewan ko lang po ngayon kung ginagamit pa yung ganung mga pamamaraan, yung ganung ritualan sa pagtatanim ng palay. May nagtatanim pa ba ng palay ngayon sa atin? Parang wala na ata eh. Di ba po tayo i-import na lang ng import sa Bangkok, saka sa Vietnam. Parang sigawan na ata ng puro mga ng mga contractor dito, yung mga developer, yung ating mga palayan na mga subdivision, naging mga puro mga, Camellia Homes na. Wala na natin ang tanima, puro subdivision na, ng mga Camellia. So, ganito po habang kutigang, ito po ang ating munggo. So, anong gagawin natin dito? Kumuha po kayo ng 8 pirasong barya, mga kutigang. Siyempre, barya. Pera, sinisimbolo po ng kayamanan din. So ito pong ating mga barya, 8 piraso po, 8 pirasong barya gagamitin natin ito. Ito po ilalagay natin po sa ibabaw po ng ating munggo. Yan, lagay pa lang natin ng ganyan na nakakahiya po. Yan, isa-isay po natin ha. At mainam po yan na lalagay po natin papaikot.
papaikot siya, sunod-sunod, tapos kailangan po nakatihiya po yung tao. So yan, iayos natin mabuti ha, mga kumaris na para maganda-maganda. Nakikita ko sa inyo kung paano. So ayan. So ganyan po ha, mga kumaris yung tigang, o ganyan, no? Nakita nyo ba? Pinagso sa inyo ha, mga kumaris. So ganyan lang po ang gagawin po ninyo. Sa ibabaw po ng munggo, ilalagay nyo po ang 8 piraso pong mga silver coins o mga barya. Pagkatapos, anong gagawin po natin dito? Ito po muna, ipa-activate po muna natin sa sikat ng araw. Parawan nyo po ito mga 10 to 15 minutes po sa sikat ng araw. Pagkatapos po, ipasok nyo na po siya at saan natin ito ilalagay. Huwag nyo hahayaan ito mababasa ng ulan ha, mga kumaris kung tigang, at huwag nyo din po mahayaan na malulubugan ng araw. Baka ito gagawin nyo ng umaga, tapos kayo po maglales na, iwanan nyo na doon sa bilaran nyo. Tapos pagdating nyo, umulan pa, sana na siya, na baha na siya ng tubig. Mawawala na po yung bisa ha, mga kumaris kung tigang. Pagkatapos po ng mga 10 to 15 minutes po na pagpapa-activate sa sikat ng araw, ipapasok na po natin agad ito ha, mga kumaris kung tigang. Kung halimbawa kayo po yung may mga negosyo, doon sa mga physical store po ninyo, meron syempre kayong counter dyan. Doon nyo po ito ilalagay sa harapan ng mga counter po ninyo na pinagbebentahan po ninyo ng mga businesses po ninyo. Kung halimbawa naman po ha, mga kumaris kung tigang kayo po yung may mga, yung online seller kayo, wala kayong physical store, yung mga nag-online lang kayo sa Shopee, sa Temu, sa mga TikTok, ganyan, sa mga Lazada. Ito po, ilalagay nyo lang po sa altar po ninyo. O doon sa working table po ninyo, katulad po ito, working table ko to, doon nyo lang ilalagay. Huwag nyo ito ilalagay sa mga dining table ha, mga kumaris ko kasi meron po siyang pera eh. Basta't lalagay nyo po ito sa inyo pong mga altar o sa working table po ninyo kung saan kayo nagtatransaksyon ng mga yung mga transaksyon ng mga benta po ninyo o yung mga orders po ninyo, doon siya ilalagay malapit sa inyo. At pwede rin po natin ito ilagay ha, mga kumaris kung tiga sa ating mga center table, sa tapat po ng ating mga main door, para kumbaga makaakit siya ng mga positive energy o yung mga enerhiya po ng kaswertehan sa pera ng benta para kayo yung makaakit na mas maraming mga benta. O, syempre, yung kailangan natin maraming benta para marami tayong kita, di ba ga? Syempre, marami tayong komisyon sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, di ba? Pagka ganyan, marami tayong mga naibenta, yung mga affiliation natin. So, ganun po. Hanggang kailan naman natin siya ilalagay dyan? Wala naman pong definite time, mga kumaris kung tigang. Pero kung halimbawa, ito po yung ginawa niyo po ng araw ng Biyernes, hayaan nyo lang po siya dyan ng 7 days. Sa susunod po na Biyernes ulit, palitan nyo na po ulit siya. Kunin nyo po ang mga barya, tapos yung pong munggo, huwag nyo tatapon. Pwede nyo po yung gamitin, pwede nyo po yung iluto, o yan, gumawa kayo ng mga butse, o yung ano ba tawag doon, yung munggo nga, yung ano kayo ng munggo, luto kayo ng munggo, kasi malinis pa naman yan. Pwede po natin gamitin yan, hamak mari kung tigang. Tapos, gumawa na ulit po kayo ng bago. Pero dapat nga, hamak mari kung tigang, sabi ko sa inyo, kapag susubukan nyo po itong ating mga pamamaraan na to, dapat po talaga kayo po 100% na naniniwala po dito. Para kung talagang gusto nyo tumalap sa inyo ito, i-manifest natin, hamak mari kung tigang, maniwala kayo. O, di ba ga? So, ganun lang po, hamak mari kung tigang, easy, hindi ba ga? Kaya-kaya naman yan. Siguro kahit kayo hindi po nag-grade 3, hamak mari kung tigang, magagawa niyo po ito. Talaga ba? Opo, hamak mari kung tigang, kaya subukan niyo na po ito. Kung kayo po yung nakakarasan ngayon ng sobrang bigat at sobrang yun na nga, pagtumal ng inyo pong mga negosyo, wala na kayo halos maibenta, parang kayo talagang malapit na kayo mabankrupt, wag po muna kayo magsasara, gawin niyo po muna ito, hamak mari kung tigang, kasi malapit ng Pasko, Mario Joseph, ngayon magpipick season na naman, kaya kayo mag-ready na, at baka kayo ngayon bumenta ngayong mga panahon na to, kasi nga December na, o di ba, papadotsak kayo dyan ha, pagka ginawa niyo po ito, subukan niyo po ito, hamak mari kung tigang, hindi niyo susubukan, subukan niyo, para malaman niyo po, hamak mari kung tigang, kung ano pong maaring maidulot itong pagbabago sa mga businesses ninyo. Kasi talagang subok na to, hamak mari kung tigang. So, try it! So, with that, hamak mari kung tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Pero magpalitan ba kayo ng mga toothbrush nyo, hamak mari kung tigang? Baka naman, nako, busalsan na yung mga toothbrush, hindi ba kayo nagpapalit? So, bye, nakabalik ko tigang,